maiiwasang mabalisa. Magtiwala sa Diyos kung hindi pinababayaan ng Diyos ang mga hayop at halaman. Lalong hindi niya pababayaan ang mga taong inuuna ang pagsama sa Kanya. Yun yung pagtitiwala. Diba yung nakaramihan natin, trust and obey, for there's no other way. Ayan, napakahalaga po nun. Ano ho? Kasi yung ibang mga tao, pag tinatamaan na sila ng problema o anumang mga bagay na nagpapagulo sa isip nila, dinadamay na yung pagsamba. Mali. Hindi kasama yun. Ano? Hindi kasama yung pagsamba. Kasi dapat natin isipin, pag hindi tayo sumamba, mawawalan tayo ng panahon para tayo ay lumapit sa Diyos. Tatabangan ka na ngayon sumamba. Ano? Lalabas sa huli, ikaw ang mawawala. Ano? Sana makita natin yung puntos na yun. Na dapat yung mga bagay na nagpapaalala, ibigay natin sa Diyos yung buong pagkakatiwala. Ano ho? Kung yung mga hayop hindi niya pinabayaan, ay di siyempre lalo na yung kanyang nilalang na tao, hindi niya pababayaan niya. Mahal niya yung tao eh. Ano po? Kaya nga binigay si Jesus para sa ating patubos ng mga kasalanan. Nagbigay si Jesus ng matibay na dahilan kung bakit dapat iwasan ng labis na pag-aalala. Bakit daw? Wala itong maidudulot na mabuti. Ano po? Kasunod na talata. 6:27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Sabi po doon, may mapapalaba ang tao kung siya ay labis-labis na nag-aalala. Yung bang pag-aalala daw na yon, makapagdadagdag ba yun ng iyong buhay? Ano po? Sa ibang salin, who of you by worrying can add a single hour to his life? So, nag-uubos tayo ng panahon pala kung tayo ay labis-labis ang pag-aalala. Wala pala itong naidudulot sa atin. Natatalo tayo. Ano po? Yung pananampalataya natin pwede lumiit. Ang laging pag-aalala ay hindi magpapahaba ng ating buhay. Kahit isang segundo man lang, ni mapapabuti man ito ang buhay natin. Na, merong bang tao na walang iniisip? Siguro, yung mga taong grasa. Pero sa normal bang tao, meron bang wala siyang iniisip? Eh, lahat tayo may iniisip. Di ba ba? Yung binanggit natin kanina. Diba? Sabi, huwag kayong mag-worry sa inyong kakainin, sa inyong inumin, sa inyong susuotin. Isa yan sa mga pinaalala ng mga tao. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Saan ako kukuha? Diba? Paano yung mga bayarin ko? Paano, diba? Yun ang mga inaalala ng mga tao. So, pinalalakas ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, yung kalooban natin na nangihina. Ano ho? Na kung tayo daw ay laging nag-aalala, wala pala itong maidudulot na mabuti sa atin. Hindi rin ito makapagdadagdag ng konting inch ng buhay natin. Ang pag-aalala hinggil sa hinaharap ay pag-aaksaya lang ng lakas. At ang tunay na mangyayari sa hinaharap ay bihirang maging kasing sama ng ating pinangangambang mangyari. Kagaya ng dumating itong COVID-19, sino mag-aakala na hihinto ang mundo? Diba, yung mga lumalabas na mga manghuhula, kung kailang naganap na, saka naglabasan. Kung kayo talaga yung magaling at kayo manghuhula, dapat pinagpaunan nyo na may dadating na COVID-19. Wala naman eh. So, nasurpreso tayong lahat doon. No? Nakaya pala ng Diyos na isang araw pahintuin. Kung tinatawag ng mundo, di tayo nakalabas. 6:28. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Ito, nagbigay na naman ng sample. Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. And what do you worry about clothes? Consider how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. So makikita natin dyan, yung pinakamayamang tao, si Solomon, ano, na hindi raw nakapagsuot ng ganung bagay sa kanyang kapanahunan. So pinapakita lamang na mahalaga pa rin sa isang Kristiyano yung pagiging meron kang Diyos kaysa sa mga bagay na ito. Yun lang po yung pinakikita doon. Yet I tell you that not even Solomon in all his glory was adorned like one of these. 6:30. Kung ginagamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo,
Kung pinapakain daw niya yung ibon, yung mga damo sa parang, yung mga bulaklak, nabuhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin. Kayo pa kaya? Sino? Yung tao. Kayo pa kaya? Pababayaan kayo ng Diyos. Lalo na kayo, mga nagsisimba kayo, sumasampalataya kayo sa Diyos. Pababayaan ba kayo ng Diyos? Yung pinupuntusan ko. Ano ho? Kay liit ng inyong pananampalataya. Diba? Nagpapabagabag sa atin yung mga bagay na sa pang-araw-araw na nangyayari. Ano ho? So yun pala ay isang paalala sa atin na baka tinatalo na tayo ng ating sobra-sobrang pag-aalala. Ano ang punto? Ang sabi, kayo pa kaya? Ito ay nagpapakita na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang lingkod. Ibig sabihin, sumampalataya kayo. Sampalatayan na natin yung mga salitang sinabi na yun. Ano ho? Kung tayo ay umaabot doon sa point na hopeless na, nanlalata na, parang tinatamad na ako sumamba, wag. Ano? Huwag nating idadama yung bagay na yun. Tinitiyak natin na magiging malayo tayo sa Diyos pag marami tayong inaalalang bagay. Ano? Nilalang niya ang tao na pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang nilikha. Kung ang isang tao ay mabuti, sumusunod sa Diyos, pababayaan ba siya ng Diyos? Bayan niyo nakalagay ito. Kayo pa kaya? Sabi gano'n, di ba? Kay liit ng inyong pananampalataya. Napakahalagang bagay na makita po about sa atin. 6:31. Kaya huwag kayong mag-alala. Inulit na naman. Kung anong inyong kakainin, iinumin o susutin. Ano ho? Hindi naman yung kusang babagsak sa langit eh. O ito pagkain mo. Hindi. May mga taong pwedeng gamitin ng Diyos para sa bagay na yan para ma-provide na. Ano ho? Kung talagang inuuna natin yung paglilingkod sa Diyos. Kasi dumadating naman talaga sa tao yan eh. Meron bang kagaya ng meron bang tao na hindi nagkakasakit? Eh lahat tayo nagkakasakit. Mananatili ba tayong malakas at nakatayo? Hindi rin. Dadating ang panahon, bubuga kayo sa ayaw at sa gusto. So dumadating yung mga panahon na ito, pinapakita lamang na huwag niyong isipin ng paulit-ulit. Parang gano'n, huwag niyong alalahanin ng paulit-ulit. Parang gano'n lamang yung gustong ipakita. Sako? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? 6:32. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kailangan ba ng taong kumain? Yes, alam ng Diyos yan eh. Kailangan ba ng taong uminom? Opo. Kailangan ba ng taong na manamit? Opo. Alam pala ng Diyos yun. So siya yung magbibigay sa atin ng mga bagay na yan. Ano ho? Kung tayo ay tunay na inuuna natin ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Kumbaga, mangyari ang mangyayari. For the Gentiles strive after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Kailangan natin yun. Alam pala ng Diyos yun. Ano ho? Napakabuti ng Diyos pagka tinignan niyo yung mga passages na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Napakahalaga yung lagi nating inuuna yung pagsamba na yan, pagsunod sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Diyos ang nagsabi po niyan. Ano po? Sa ibang salin, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Di ba? Yun yung kanta natin, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Nakakaranas ka ba ng mga problema? Awitin mo ito. Para kang lumalakas. Ha?